Hindi ako mahilig pumasok sa hotel namin. Sa totoo lang, sa loob ng halos 12 taon ng pagiging asawa ko kay Virgilio Almeda, mas kilala ako ng mga tao sa palengke bilang si Aling Sally na laging bumibili ng sampagita kaysa si Ginang Almeda ng Hotel Mariposa. Ako si Salvacion Lontok, 47 taong gulang. Hindi na kasing tuwid ng dati ang likod, hindi na kasing lino ng dati ang mata, pero tandang-tanda ko pa rin ang amoy ng bagong lampaso sa lumang lobby ng hotel namin. Amoy kahoy na nabasa ng ulan, amoy kape sa umaga, at amoy mga pangarap na pinilit naming buuin kahit halos wala kaming puhunan noon. Nung umagang iyon sa Tagaytay, makapal ang hamog sa labas. Parang may manipis na kumot ang buong kalsada. Naririnig ko ang busina ng jeep, ang pag-aspas ng dahon ng pine tree sa tapat ng gate, at ang mahinang lagitik ng lumang payong ko habang bumabagsak ang ambon. Dala ko ang isang maliit na bayong, may lamang pandesal, gamot sa rayuma, at lumang susi na hindi ko na halos ginagamit. Tumawag kasi sa akin si Ate Purita, dating laundry aide ng hotel. Bulong niya sa telepono, halos kinakain ng kaba ang boses. "Ma'am Sally, may mali po sa hotel. Hindi ko po alam kung dapat kayong tawagan pero kayo lang po ang naiisip ko." "Nasaan si Virgilio?" tanong ko. "Nandoon po, pero parang hindi na po siya ang kinauusap ng mga tao." Hindi ko agad naintindihan. Hanggang sinabi niya, "Ma'am, kapag may inspection, nawawala po sa schedule ang matatagal ng staff. Pinapalitan po kami ng mga bago, tapos may pinapapirma po sa amin na hindi namin maintindihan." Tumahimik ako. Ang unang pumasok sa isip ko, baka reklamo lang sa sahod, baka tampo lang ng dating empleyado. Baka naman may bagong sistema si Virgilio na hindi ko alam. Matagal na akong hindi nakikialam sa hotel dahil yon ang napagkasunduan namin. Siya ang hahawak ng operations, ako ang tahimik sa likod. Ako ang nag-aayos ng bahay, siya ang haharap sa tao. Pero may isang linya si Ate Purita na parang tinik na naiwan sa dibdib ko. "Ma'am, minsan po naririnig namin si Ma'am Carmencita na nagsasabing wala na kayong pakialam dito." Si Carmencita Villar, sekretarya ni Virgilio. 3 taon na sa hotel, mahusay magsalita, laging nakaayos ang buhok, laging may pulang lipstick kahit 6:00 pa lang ng umaga. Kung makipag-usap sa staff, parang may hawak na metro, sinusukat kung sino ang pwedeng tapakan at sino ang dapat ngitian. Kaya pumasok ako sa Hotel Mariposa na basang-basa ang laya lang ng saya ko. Hindi ko pa naitutupi ang payong nang narinig ko ang takong niya sa marmol. Tak, tak, tak. "Ma'am?" malamig niyang sabi, pero hindi iyon pagbabati. Parang iyong tanong na may kasamang paghamak. "May appointment po ba kayo?" Tumingin sa akin ng receptionist. Yumuko agad ang bellboy. Sa gilid, may 2 housekeeping staff na biglang tumigil sa pag-aayos ng flower vase. "Dumaan lang ako. Gusto kong makausap si Virgilio." Ngumiti si Carmencita, pero hindi umabot sa mata. "Busy po si sir." "Sabihin mo nandito ang asawa niya." Sandaling natahimik ang lobby, pati tunog ng kutsara sa coffee shop parang naputol. Lumapit siya. Amoy ko ang matapang niyang parbango, matamis na nakakahilo, parang tinakpan ang amoy ng basang-basahan. At doon niya sinabi, malinaw, matigas, narinig ng lahat. "Lumabas kayo rito. Huwag kayong manggulo sa hotel na hindi na kayo kailangan." Hindi agad ako nakagalaw. Kaya bago ko ituloy ang nangyari, kung nakikinig ka na yon, comment mo muna kung saan ka nanonood at anong oras sa inyo. Minsan kasi, may mga kwentong mas masakit pakinggan kapag tahimik ang paligid. At kung bago ka rito, mag-subscribe ka na rin dahil ang susunod kong sasabihin, hindi ito kwento ng babaeng inagawan lang ng pwesto. Ito ang umagang nalaman ko na may mga taong kayang burahin ang pangalan mo habang buhay ka pang nakatayo. Hinarap ko si Carmencita. Hindi ako manggugulo. Titingnan ko lang kung kamusta ang mga tao rito. "Mga tao?" Natawa siya ng mahina.
Ma'am Salvacion, with respect po, hindi po ito bahay, business ito. Hindi porket asawa kayo ni Sir, pwede kayong pumasok kung kailan nyo gusto. Hindi ko alam kung saan ako mas nasaktan, sa salitang asawa na parang ginamit lang niyang insulto o sa paraan ng pagtingin ng mga staff na parang gusto nila akong tulungan pero takot silang mawalan ng trabaho. Lumabas si Virgilio sa hallway papuntang function room. Nakasuot siya ng gray barong, bitbit ang cellphone at halatang nagmamadali. 6 na po siya, pero pilit pa ring pinapatapang ang tindig. Nang makita niya ako, hindi gulat ang unang lumabas sa mukha niya. Inis. Sally, bakit ka nandito? May nagsabi sa akin na may problema sa staff. Hindi pa ako tapos magsalita nang sumingit si Carmencita. Sir, kanina pa po siyang nagtataas ng boses sa lobby. Naaabala na po ang guests. Napatingin ako sa paligid. Walang guest na nagreklamo. Ang nandoron ay 2 turistang Koreano na abala sa kape, isang matandang lalaking nagbabasa ng diaryo at staff na halos hindi humihina. Hindi ako nagtaas ng boses, pero hindi ako tiningnan ni Virgilio. Kay Carmencita siya nakatingin. Umalis ka, Sally, umalis ka, o ipaanyol kita. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Ang mga salitang iyon hindi lang basta pagbabati, parang iyong pinto na isinara sa mukha ko sa mismong bahay na tinulungan kong itayo. At bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang hapdi sa pisngi ko. Sinampal ako ni Carmencita. Hindi malakas na parang pelikula, pero sapat na tumba ang dignidad ko sa harap ng mga taong minsan kong pinaglulutuan ng lugaw kapag may bagyo at hindi sila makauwi. Security, sabi niya, pakilabas po siya. Sa sandaling iyon, hindi ako umiyak. Tumingin lang ako sa reception desk. Doon ko napansin ang isang folder na nakabukas. May memo sa ibabaw. Pangalan ni Virgilio ang nakalagay, pero ang pirma, mali ang bagsak ng huling letra. At sa ibaba, may salitang matagal nang hindi ginagamit ni Virgilio para sa akin. Mrs. Almeda. Hindi niya ako tinatawag niyan. Kahit sa harap ng bangko, kahit sa harap ng supplier, kahit nung nagsisimula pa lang kami, ang tawag niya sa akin ay Sally. Kaya habang inilalabas ako ng guard sa lobby, habang nanununog ang pisngi ko at nanginginig ang kamay ko sa hawak na bayong, isa lang ang malinaw sa isip ko. Hindi lang ako pinalayas, may matagal nang nagpapanggap na ako ang wala. Sa labas ng Hotel Mariposa, umupo ako sa simentong paso sa tabi ng driveway. Basang-basa ang laylayan ng palda ko. May dumi ng lupa ang tsinelas ko. At ang pisngi ko, mainit pa rin na parang may nakadikit na baga. Pero mas mainit ang katahimikan ng mga taong nakakita sa akin kanina. Walang lumapit. Hindi ko sila sinisi. May klase ng takot na hindi mo makikita sa sigaw. Makikita mo iyon sa biglang pagyuko, sa mabilis na pagtalikod, sa kamay na gustong tumulong pero napipigilang kumilos dahil may pamilyang pinapakain. Kilala ko ang takot na iyon. Noong nagsisimula pa lang ang hotel, ako ang nagbibilang ng barya sa lumang aparador, habang si Virgilio naman ang humaharap sa suppliers. May mga gabing kailangan kong mamili. Bayaran ng ilaw o bilhan ng gamot ang biyenan kong may sakit. May mga umagang ako mismo ang naglalaban ng bedsheets dahil kulang kami sa tauhan. Hindi ako sosyal. Hindi ako sanay sa salitang, Madam. Kaya siguro madali akong itulak palabas ng mga taong mas makintab ang sapatos kaysa konsensya. Pero hindi ibig sabihin noon, wala akong alam. Habang nakaupo ako roon, nakita kong lumabas ang isang bellboy. Payat, maitim sa araw, may maliit mapeklat sa baba. Si Junel iyon kung hindi ako nagkakamali. Anak ng dating hardinero namin. Bata pa siya nung huli ko siyang nakita. Hindi siya lumapit agad. Nagkunwari muna siyang nag-aayos ng luggage cart. Tumingin sa entrance, tumingin sa CCTV. Saka dahan-dahang naglakad palapit sa paso. Ma'am, bulong niya. Hindi ako sumagot. Alam kong takot siya. May iniabot siyang papel na nakatupi. Basa ang gilid,
parang galing sa lababo o basurahan. "Huwag po kayong titingin sa akin," sabi niya. Kinuha ko ang papel at inilagay sa loob ng bayong ko. "Jonel," mahina akong sabi. "Ano to?" "Resibo po, galing sa staff pantry. Pinapapunit po sa amin kagabi. Hindi ko alam kung importante." Pagkatapos nun, umalis siya na parang walang nangyari. Hindi ko binuksan agad ang papel. Pinatuyo ko muna ang palad ko sa panyo. Naramdaman kong nanginginig ang mga daliri ko. Hindi lang sa takot kundi sa kakaibang kutob na nagsisimula ng mumuo ng hugis. Maya-maya, bumukas ulit ang glass door. Si Carmencita ang lumabas. Hindi na siya nakangiti. Kaakbay niya ang isang babaeng naka-uniform ng front desk, si Maylene kung tama ang tanda ko. Maputla ang mukha ni Maylene at yakap niya ang clipboard sa dibdib na parang panangga. "Make sure," sabi ni Carmencita, "lahat ng guest incident report ngayon diretso sa akin, hindi sa operations, hindi sa accounting, sa akin." "Opo, ma'am." At kung may magtanong tungkol sa babaeng kanina, tumigil si Carmencita. Saka lumingon sa paligid. Napayuko ako, naggunwaring inaayos ang tsinelas. "Sabihin ninyong unauthorized visitor siya. Disturbance. Naiintindihan mo?" Hindi sumagot agad si Maylene. "Naiintindihan mo?" ulit ni Carmencita. "Opo, ma'am." Pagbalik nila sa loob, doon ko binuksan ang papel. Hindi iyon simpleng resibo. Delivery slip iyon ng laundry chemicals at imported toiletries. Pero may kakaiba. Ang pangalan ng supplier, Villar Allied Trading. Villar. Apelyido ni Carmencita. Hindi pa sapat iyon para mag-akusa. Maraming Villar sa Pilipinas. Pwedeng kamag-anak, pwedeng hindi. Pwedeng legit na supplier, pero bakit pinapapunit? Bakit nasa pantry? Bakit basa? Parang minamadaling itapon. Tinupi ko ulit ang resibo. May dahilan para hindi agad maniwala sa unang ebidensya. Natutunan ko yun sa buhay. Kapag nasaktan ka, lahat ng maliit na bagay nagmumukhang patunay. Isang titig, isang resibo, isang maling salita. Pwede mong gawing kwento kahit wala pang laman. Kaya pinilit kong huminga. Pinilit kong maging patas, kahit hindi naging patas sa akin ang umagang iyon. Pero bumalik sa isip ko ang memo sa reception desk. Mrs. Almeda. Maling pirma. Maling tawag. At ngayon, resibong may apelyido ni Carmencita. Tumayo ako sa paso. Bago ako makaalis, may tumawag sa akin sa gilid ng parking lot. "Ma'am Sally, si Mang Narding, security guard na matagal na sa hotel. Siya ang isa sa unang empleyado namin. Nung wala pa kaming CCTV, siya ang nagbabantay sa gate gamit ang flashlight na minsan napupundi pa. Ngayon, mas marami na ang puti sa buhok niya, pero ganun pa rin ang tingin. Maingat, mabigat, maraming gustong sabihin." "Mang Narding," sabi ko, "pasensya na po kanina. Hindi ko po kayo nalapitan." Alam ko. Tumingin siya sa loob ng guardhouse, saka muling lumapit ng kaunti. "May memo po kasi, Ma'am Sally. Kapag nakialam daw kami sa family matter, suspension." "Family matter?" Tumanggo siya. "Ganun po ang tawag nila." May kumirot sa dibdib ko. Ginawa nilang family matter ang pananampal sa akin para hindi maging workplace issue. Ginawa nilang away mag-asawa ang takot ng empleyado para walang magtanong kung may mali. Galing kay Virgilio ang memo? Hindi agad siya sumagot. Pirma po niyang nakalagay. Pero doon niya akong tinignan ng diretsyo. Hindi po ganun pumirma si Sir kapag galit. Kapag minamadali, ibang bagsak. Alam ko po kasi ako ang minsang pinapapirmahan niya ng gate pass. At isa pa, huminto siya. "Ano pa?" "May mga araw po kasi na ginagamit ni Ma'am Carmencita ang access card ni Sir kahit wala si Sir sa hotel. Naramdaman kong naninikip ang hawak ko sa bayong. "Sigurado ka?"
Hindi ko po sasabihing sigurado kung nakita ko lang isang beses, pero paulit-ulit, lalo kapag sarado na ang accounting office. Doon ko naintindihan kung bakit hindi pwedeng basta pumasok at sumigaw. Kung may mali nga, hindi ito simpleng kabit issue, hindi ito inggit ng sekretarya, hindi ito drama sa lobby, may sistema. At ang mas masakit, nasa gitna noon ang pangalan ng asawa ko. Umuwi ako na dala ang resibo, ang sinabi ni Mang Narding, at ang hapdi sa pisngi ko. Habang nasa tricycle, pinanood ko ang hamog sa Tagaytay na unti-unting lalamo ng kalsada. May mga taong akala mo nawawala lang sa ulap, pero ang totoo, may nagtatago sa kanila. Pagdating ko sa bahay, nasa sala na si Virgilio. Hindi pa man ako nakapasok ng buo, sinabi niya agad, "Ano na naman ang ginawa mo sa hotel?" Napangiti ako ng mapait. Hindi, "Kumusta ang pisngi mo?" Hindi, "Totoo bang sinampal ka?" Hindi, "Ano ang nangyari?" Ang tanong niya ay parang hatol na. Doon ko unang naramdaman na baka ang pinakamahirap kong laban ay hindi kay Carmencita. Baka sa lalaking minsan kong tinulungan mangarap. Nakatayo si Virgilio sa gitna ng sala. Nakatupi ang manggas ng barong at hawak pa rin ang cellphone na parang sandata. Sa likod niya, bukas ang bintana. Pumapasok ang malamig na hangin galing sa Tagaytay pero hindi nito kayang palamigin ang init sa dibdib ko. Amoy kape ang bahay namin. Kape na hindi ko na nainom kaninang umaga dahil minadali akong pumasok sa hotel. Sa mesa, naroon pa ang tasa ko. May manipis na balat na ang ibabaw. "Tinatanong kita," sabi niya, "ano ang ginawa mo sa hotel?" Inilapag ko ang bayong sa silya. "Pumunta ako para magtanong. At kailangan mong gumawa ng eksena?" Napatingin ako sa kanya. "Eksena? Virgilio, sinampal ako ng sekretarya mo." Kumibot ang panga niya, pero hindi dahil sa awa, dahil sa inis na parang istorbo pa sa kanyang salitang iyon. "Sinabi ni Carmen na nagwala ka." "Carmen. Hindi Carmencita. Carmen. May mga bagay na maliit pakinggan pero malaking sugat kapag ikaw ang nakakarinig. Hindi ko na tinanong kung kailan sila naging ganun kalapit. Hindi pa iyon ang oras. Kapag inuna ko ang selos, matatalo ako sa mas malaking katotohanan." "Kailan ako nagwala?" tanong ko. "May complaint na raw mula sa guest." "Sinong guest?" Hindi siya agad sumagot. Kinuha niya ang cellphone niya, nag-scroll, at binasa ang mensahe. "Room 214, disturbance at lobby. A woman claiming to be connected to management caused discomfort among guests." Anong oras na file? Anong ibig mong sabihin? Anong oras? Nainis siya. "Sally, hindi ito imbestigasyon." "Anong oras, Virgilio?" Ipinakita niya ang screen. Hindi niya siguro napansin ang detalye, pero ako, nakita ko agad. 8:17 a.m. Dumating ako sa hotel, 9:26 a.m. Biglang tumahimik ang sala. Inilapag ko ang cellphone sa kanya. Paano ako nag-cause ng disturbance sa lobby 1 oras bago ako dumating? Saglit siyang natigilan, pero mabilis siyang bumawi. "Baka mali lang ang timestamp." Mali ang timestamp, mali ang pirma sa memo, mali ang tawag mo sa akin doon sa papel, tapos mali rin ang tingin ng mga staff na parang may ipinagbabawal silang sabihin. "Sobra ka na," madiin niyang sabi. "Hindi, ngayon pa lang ako nagsisimulang magtanong." Kinuha ko mula sa bayong ang basang delivery slip, inilapag ko sa mesa. "Kilala mo ang Villar Allied Trading?" Kinuha niya ang papel, tinignan, saka ibinaba. "Supplier siguro." "Supplier ng hotel?" "Hindi ko kabisado lahat." "Sekretarya mo ang apelyido, Villar." "Maraming Villar." Ayan din ang sinabi ko sa sarili ko, kaya hindi pa ako nag-aakusa, nagtatanong ako. Napapikit siya parang pagod na sa akin. Dati kapag ganun ang mukha ni Virgilio, naaawa ako. Iniisip ko pagod siya sa negosyo, pagod sa pressure, pagod sa pagiging haligi. Pero ngayon, unang beses kong naisip na baka matagal niya nang ginagamit ang pagod niya para hindi niya kailangang makinig. "Sally,
Sabi niya mas mababa ang boses. Matagal ka nang wala sa operations. Hindi mo alam ang nangyayari. Hindi pwedeng bigla kang papasok doon at magpapanggap na ikaw pa rin ang... Ikaw pa rin ang ano? Hindi siya sumagot. Asawa? Kasama? Katuwang? O sagabal? Bumagsak ang tingin niya sa sahig. At doon sa katahimikan niya, narinig ko ang sagot. Hindi kailangang sabihin ng tao ang totoo para maramdaman mo. Minsan, mas malinaw ang hindi niya kayang sambitin. Lumapit ako sa lumang aparador sa sala. Binuksan ang maliit na drawer kung saan nakatago ang mga lumang litrato. May picture kami ni Virgilio sa harap ng hotel noong unang bukas. Wala pang malaking signage noon, tarpaulin lang. Ako nakasuot ng simpleng bestida, may hawak na walis tingting. Siya nakangiti, hawak ang susi. Sa likod ng litrato, sulat niya sa akin noon. Kay Sally, ang unang naniwala bago may maniwala. Inilapag ko iyon sa mesa. Alam mo kung bakit hindi ako nakikialam? Hindi dahil wala akong pakialam, hindi dahil wala akong ambag, kung hindi dahil naniwala akong kaya mong alagaan ang binuo natin. Sumingangot siya. Huwag mong gawing sentimental. Hindi sentimental ang katotohanan. Tumunog ang cellphone niya. Tinignan niya. Alam kong si Carmencita iyon bago pa niya sabihin. Nagbago ang mukha niya, alerto, sunod agad. Sinagot niya sa speaker, marahil para ipakitang wala siyang tinatago. Sir, boses ni Carmencita, mahinom pero may pilit na panginginig. Pasensya na po, kailangan ko lang sabihin, natatakot po ang staff. Sabi po nila baka bumalik si Ma'am Salvacion, may ilan pong gustong mag-resign. Napatingin ako sa Virgilio. Bakit sila matatakot sa akin? Nang lakas akong tanong. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Ma'am, hindi po ito personal, pero kung patuloy po kayong papasok sa hotel at mananakot, sinong tinakot ko? Ma'am, may report po. Report na ginawa 1 oras bago ako dumating? Walang sumagot. Hindi rin sumalita si Virgilio. Doon ko nakita ang unang bitak. Hindi pa paniniwala, hindi pa pagsisisi. Isang maliit lang na pagdududa sa mukha niya, pero supat na iyon para malaman kung may tama ang tanong ko. Pinatay ni Carmencita ang tawag. Pagkaraan ng ilang segundo, dumating ang message sa cellphone ni Virgilio. Nabasa niya, namula ang mukha niya. Ano na naman? Tanong ko. Hindi niya ipinakita. Kaya kinuha ko ang sarili kong cellphone at tinawagan si Junel. Hindi niya sinagot, pero may ipinadala siyang litrato. Logbook ng front desk. Nandoon ang entry ng complaint, room 214, 8:17 a.m. At sa gilid, may initials ng nag-file, CV, Carmencita Villar. May maliit na panalo ako sa araw na iyon. Maliit lang, 1 litrato, 1 oras na hindi tugma, 2 letrang nagsimulang magsalita. Pero may kapalit agad. Tumayo si Virgilio, nanginginig na ang boses sa galit. Kapag ipinagpatuloy mo to, sabi niya, hindi lang hotel ang mawawala sa atin. Tinignan ko siya. Anong ibig mong sabihin? Annulment, Sally. Totoo ang sinabi ko kanina. Doon ako unang napaupo. Hindi dahil sa takot mawala siya, kung hindi dahil naintindihan ko na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa hotel. May gustong burahin ang pangalan ko sa pinto, sa papel, sa staff, at ngayon pati sa buhay ng asawa ko. At kung mananahimik pa ako, baka isang araw, kahit ako mismo, maniwalang wala na akong karapatang bumalik. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa Hotel Mariposa bilang asawa ni Virgilio. Pumasok ako bilang guest. Maaga pa lang, nagbihis ako ng pinakasimpleng damit ko. Cream na blouse, dark na palda, at lumang shoulder bag na hindi halatang galing sa cabinet ng babaeng may-ari ng kalahati ng pinagdadausan ng mga debut, kasal, at corporate seminar sa buong Tagaytay. Hindi ko sinuot ang perlas na bigay ni Virgilio noong ika-10 anibersaryo namin. Hindi ko rin dala ang lumang susi. Kung gusto nilang palabasing wala akong puwang doon, kailangan kong makita kung paano nila tratuhin ang taong wala talagang kapangyarihan. Pagdating ko sa hotel, ibang staff ang nasa reception, hindi si Mylene, isang batang babae na hindi ko pa kilala, marahil bagong hire.
Makinis ang pagkakapusod ng buhok niya, pero nanginginig ang kamay sa keyboard. "Good morning po, ma'am. Walk-in po?" "Oo," sagot ko. "May available room ba kahit day stay lang?" Tumingin siya sa screen. Sandali siyang napahinto, parang may nakita. Mabilis niyang itinago ang ekspresyon sa mukha. "Ma'am, fully booked po kami." Napatingin ako sa lobby. Tahimik. Walang pila, walang maleta. Sa coffee shop, 2 mesa lang ang may tao. Sa parking, 3 sasakyan lang ang naroon bukod sa van ng supplier. "Fully booked?" Tanong ko. "Opo, ma'am." Hindi ko siya pinahiya. Alam kong hindi kanya ang script. Alam kong may naglagay ng saluta sa bibig niya bago pa ako pumasok. "Pwede bang maghintay sa coffee shop?" Tanong ko. "Opo naman po." Umupo ako sa dulo, malapit sa haligi kung saan tanawang front desk, hallway papuntang admin office, at pinto ng staff pantry. Umorder ako ng kape at ensaymada. Pagdating ng waiter, napansin kong manipis na ang dating makapal naming tissue at ang tasa may maliit na lamat sa gilid. Hindi yan normal sa amin. Noon, kahit mahirap kami, mahigpit si Virgilio sa presentation. Ang hotel, laging niyang sinasabi, hindi lang kama, tiwala ang binabayaran ng tao. Kahit maliit na baso, kapag may lamat, pinapalitan. Ngayon, may lamat ang tasa sa harap ko. Makalipas ang ilang minuto, may 2 housekeeping staff na dumaan sa giid ko. Akala nila hindi ko sila naririnig. Si Daily tinanggal na raw sa morning shift. Bakit? Kasi nakita niya raw yung inventory kagabi. Shh! May CCTV. Hindi ako yumingon. Pinilit kong manatiling kalmado. Dahan-dahan kong hinalo ang kape kahit wala naman akong nilagay na asukal. May lumapit na lalaki sa pantry door. Si Romy, kitchen aide. Payat, may laging nakasabit na maliit na tuwalya sa balikat. Nang makita niya ako, agad siyang iwas ng tingin. Pero bago siya pumasok, may iniwan siyang maliit na papel sa ilalim ng tray return counter. Hindi ko kinuha agad. Hinintay kong lumabas ang waiter, hinintay kong dumaan ng bagong receptionist, hinintay kong magsara ang elevator. Saka ako tumayo, kunwari maglalagay ng tasa sa tray return counter. Dinampot ko ang papel at ipinasok sa palad. Nakasulat sa punit na order slip. Storage 2, palit supplies bago may inspector. Deli knows. Storage 2, Deli. Hindi pa iyon ebidensya, pero malinaw na direksyon iyon. Habang binabasa ko, narinig ko ang boses ni Carmencita mula sa hallway. Bakit nandito siya? Hindi ako gumalaw. Sumagot ang receptionist. "Ma'am, nag-coffee lang po siya." "Fully booked ang sinabi mo?" "Opo." "Good." May lamig na gumapang sa likod ko. Hindi lang pala nila ako pinalalabas. May nakahandang instruction sa kahit sinong makakita sa akin. Lumabas si Carmencita sa lobby. Ngayon, hindi pula ang lipstick. Nude shade. Mas corporate tingnan. Naka-blazer siya kahit malamig na ang paligid. Sa bawat hakbang niya, parang gustong ipaalala sa lahat na siya ang tinatanong, siya ang sinusunod, siya ang natatakot nilang sulungatin. "Ma'am Salvacion," sabi niya, nakangiti sa harap ng ilang guests. "You should have called. Walk-in guest ako. Unfortunately, we reserve the right to refuse service." "Fully booked daw kayo." "Exactly." Tumingin ako sa coffee shop. Marami namang bakante. Ngumiti siya ng mas talim. "Not everything visible is available." May bigat ang sinabi niya. Hindi lang tungkol sa mesa, tungkol iyon sa akin. Bago pa humaba ang usapan, lumabas si Virgilio mula sa admin office. Nang makita niya ako, halos mabura ang kulay sa mukha niya. "Sally?" Mahina pero madiin niyang sinabi, "Ano na naman ito?" "Uminom lang ako ng kape." "Sinabi ko nang huwag kang bumalik dito. Sinabi mo ring may guest complaint ako bago pa ako dumating." Nag-iba ang tingin ng 2 staff na nasa likod niya. Mabilis silang yumuko. Sumingit agad si Carmencita. "Sir, please, guests can hear." "Sino ang guests? O mas takot kang marinig ng staff?"
Tumigas ang mukha niya. Nakita ko si Mang Narding sa labas ng glass door. Hindi siya nakatingin sa akin, pero bahagya niyang inangat ang dalawang daliri sa gilid ng guardhouse, senyales na may dapat akong makita sa parking. Hindi ako agad lumabas. Kailangan kong hindi halatang may kakampi ako. Kaya kinuha ko ang resibo ng kape, nagbayad at tumayo. Salbasyon, sabi ni Virgilio. Sa unang pagkakataon, buong pangalan ko ang ginamit niya. Please. Hindi iyon pakiusap. Babala iyon. Pero pagod na akong matakot sa boses na dati kong inaasahang magtatanggol sa akin. Lumabas ako ng hotel at dumaan sa parking. Sa likod ng van ng supplier, naroon si Mang Narding, kunwari nagche-check ng gulong. Ma'am, bulhon niya, yung deli po, nasa lumang annex, nilipat sa linens ng isa, parang punishment. Bakit? Kasi nakita niya raw yung inventory kagabi. Bakit sila takot na takot sa kanya? Bumuntong hinga si Mang Narding. May pinapapirmang resignation template. Kapag hindi sumunod, ilalabas na nagnakaw sa inventory. Doon kumirota sikmura ko. Hindi lang negosyo ang pinaglalaruan dito. Buhay ng tao, trabaho, pangtuition ng anak, gamot ng magulang, upa sa bahay. Kapag empleyado ang tinakot mo ng salitang nagnakaw, hindi lang trabaho ang mawawala, pati dignidad. Paano ko kakausapin si Deli? Tanong ko. Sa likod po, pero ingat kayo, may bagong CCTV sa annex, hindi konektado sa main system. Kininong konektado? Hindi sumagot si Mang Narding. Hindi niya kailangan. Noong pauwi na ako, tumunog ang phone ko. Unknown number. Sinagot ko. Ma'am Sally? Nanginginig na boses ng babae. Ako po si Deli. Wala po akong ninakaw, pero kapag nagsalita po ako, mawawalan po ako ng trabaho. Hindi kita pipilitin. Umiyak siya sa kabilang linya. Tahimik, pigil, parang sanay na siyang lunukin ng sariling takot. May pinapalitan po sila bago may inspection, tapos kami po ang sinisisi sa complaints. Ano ang pinapalitan? Bed sheets, toiletries, minsan food stocks. Pero ma'am, hindi po yun ang pinakamakakatakot. Humigpit ang hawak ko sa phone. Ano? May listahan po sila ng mga matatagal ng staff. Sabi po ni Ma'am Carmen, unti-unti raw kaming aalisin kasi kami raw ang nakakaalala kung sino talaga kayo sa hotel. Hindi ko na malaya na napaupo ako sa gilid ng bangkita. Sa unang pagkakataon, malinaw na sa akin ngayon. Hindi lang nila tinatanggal ang ebidensya, tinatanggal nila ang mga taong may alaala. Si Deli Manabat ay hindi madaling kausapin. Hindi dahil matigas siya, kundi dahil takot na takot siyang kahit paghinga niya may makarinig. Nagkita kami sa likod ng maliit na kapilya malapit sa palengke ng Mendez bandang 5:00 ng hapon. Doon niya raw ako kayang harapin dahil walang CCTV, walang hotel staff at walang taong kilala ni Carmencita. Nakasuot siya ng lumang jacket kahit hindi naman gaanong kalamig. Sa kamay niya, hawak ang rosaryo na parang iyon ang huling pader sa pagitan niya at ng pagbagsak. Ma'am, pasensya na po kung dito, sabi niya. Mas mabuti na rito, sagot ko. Walang magmamadali sa atin. Umupo kami sa sementong bangko. Sa paligid, may amoy ng kandila, tuyong dahon at usok ng nag-iiuha sa kanto. May mga tricycle na dumadaan, may batang nagbebenta ng sampagita, at may matandang lalaking nagdidilig ng halaman sa harap ng kapilya. Doon, sa gitna ng ordinaryong hapon, inilabas ni Deli ang unang totoong piraso ng kwento. Tuwing may inspection po, pinapalitan ng visible items, sabi niya. Yung magagandang bedsheets, nilalabas lang kapag may bisita na importante. Pero sa regular guests, luma na po ang ginagamit. Kapag nagreklamo ang guest, kami ang sinisisi. Bakit hindi ninyo sinabi kay Virgilio? Napatingin siya sa akin. Parang hindi niya alam kung naaawa siya sa akin o natatakot siya para sa akin. Ma'am, lahat po ng report papunta kay Ma'am Carmen. Kahit memo para kay Sir, siya po ang nakakakita. Kapag may reklamo, siya ang gumagawa ng summary.
Hindi binabasa ni Virgilio ang raw reports? Hindi ko po alam, pero ang naririnig namin, busy raw si Sir at ayaw na raw niya ng maliliit na problema. Parang may tumusok sa dibdib ko. Kilala ko iyon. Si Virgilio, kapag pagod, gustong buod na lang. Ayaw niya ng detalye. At sa taong marunong magsala ng detalye, ang buod ay pwedeng gawing lason. May proof ka? Tanong ko. Hindi ako proud na tinanong ko iyon, pero kailangan. Hindi sapat ang awa, hindi sapat ang luha. Kung haharap ako sa taong handang ipawalang bisa ang kasal namin para patahimikin ako, kailangan kong hawakan ng katotohanang hindi madaling baliin. Dahan-dahan naglabas si Deli ng maliit na notebook. Hindi po ito legal document. Personal notes ko lang po. Kasi kapag may nawawala sa inventory, ako ang napapadalitan. Sinusulat ko po para hindi ako mabaliw. Binuksan niya ang notebook. May dates, may room numbers, may batch numbers ng toiletries, may pangalan ng staff na naglabas ng supplies, may ilang pahina na may markang replaced before visit. Hindi perpekto. Minsan mali ang spelling, minsan kulang ang oras, pero iyon ang dahilan kung bakit mas makapaniwala. Hindi ito ginawa para manalo sa korte. Ginawa ito ng isang empleyadong sinusubukang tandaan na hindi siya sinungaling. May nakita ka bang directly kay Carmencita? Tanong ko. Hindi ko po siya nakitang nagpapalit mismo, pero siya ang tumatawag bago mangyari. Lagi po niyang sinasabing, ayusin ang mukha ng hotel, hindi ang laman. Napahawakan ako sa rosaryo sa kamay niya. Deli, may risk ito. Kapag nalaman nilang kausap mo ko, alam ko po, nangingilid ang luha niya. Pero mas takot po ako na kapag nanahimik kami, kami ang lalabas na dahilan kung bakit nalulugi ang hotel. Doon ko naisip si Mang Narding. Pagkatapos kong ihatid si Deli sa terminal, dumiretso ako sa maliit na karinderya kung saan madalas kumain ang mga driver at guard. Naandoon si Mang Narding sa pinakadulong mesa, may kaping barako at pandesal. Ma'am, may ipapakita po ako pero hindi pwedeng kunin. Mula sa loob ng lumang folder, inilabas niya ang printed copy ng access log. Hindi buo, hindi malinaw lahat, pero may dates at oras. Paano mo nakuha ito? Hindi ko po ninakaw. May old backup printer sa guardhouse. Kapag may nagtatap lang access card sa back office, minsan lumalabas sa duplicate log. Hindi nila alam na gumagana pa. Tinignan ko ang listahan. May pangalan ni Virgilio. Access sa accounting office, 10:43 p.m., 11:12 p.m., 12:06 a.m. Pero sa mga petsang iyon, alam kong wala si Virgilio sa hotel. Isa sa mga yon, nasa Batangas siya para sa wake ng pinsan niya. Isa pa, nasa bahay siya, may lagnat. Ginagamit ang card niya. Bulhong ko. Tumanong si Mang Narding. Sino ang may access? Si Sir, si accounting head, at minsan kapag pinapakuha ni Sir ng files, si Ma'am Carmen. Pero dapat temporary lang. May CCTV? May gap po. Paano naging gap? Kasi tuwing ganoong oras, sinasabi nilang maintenance reset. Hindi ako nagsalita. Maintenance reset. Access card ni Virgilio. Supplier na may apelido ni Carmencita. Staff na pinapalitan kapag may inspection. Complaint na na-file bago ako dumating. Isa-isa, hindi sapat. Pero kapag pinagdikit-dikit, nagsisimula silang maging pader. Kailangan kong kausapin ng accounting head. Tanong ko. Si Miss Ofelia? Tanong ni Mang Narding. Nag-leave po. Kailan? Pagkatapos niyang hindi pirmahan ang supplier adjustment. Supplier adjustment. Hindi na simpleng hinala ang hawak ko. May gumagalaw sa pera ng hotel. Hindi pa malinaw kung ninanakaw, tinatago o ginagamit para pabagsakin ang negosyo. Pero malinaw na may gustong kontrolin ang records. Pag-uwi ko, nadatnan kong bukas ang ilaw sa kwarto namin. Nasa kama si Virgilio. Nakaupo. Hawak ang lumang litrato naming iniwan ko sa mesa kagabi. Hindi niya ako tinignan agad. Saan ka galing? Tanong niya.
Sa mga taong hindi mo na kinakausap, napapikit siya. Sally, kung may problema sa hotel, ako ang aayusin. Paano mo aayusin ang bagay na hindi mo tinitignan? Tumayo siya, mabigat ang hininga. Huwag mong gawing kalaban ang lahat. Hindi ko kalaban ang lahat, pero may kumakalaban sa katotohanan. Doon siya lumapit. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagod na hindi galit. Totoong pagod, pero hindi pa rin sapat para burahin ang pananampal, ang pagbabahanta, at ang pagkampi niya sa maling tao. Carmen said may staff ka raw na binabayaran para magsalita kalaban siya. Kailan niya sinabi? Kanina. Pagkatapos kong kausapin ng staff, hindi siya sumagot. Virgilio, napapansin mo ba, bago pa ako makagalaw, may kwento na siyang makahanda? Muling tumunog ang phone niya. Hindi niya sinagot, pero nakita ko ang pangalan sa screen. Carmen. Umalis ako papunta sa kusina. Doon ko binuksan ng notebook ni Deli. Kinunan ng litrato ang bawat pahina at ipinadala sa sarili kong email. Hindi dahil gusto kong manira, kundi dahil natutunan ko na ang papel nawawala. Ang tao natatakot, ang alaala pinagdududahan. Pero kapag marami ang piraso at pare-pareho ang tinuturo, hindi na ito tsismis. Isa na itong daan. At habang ginagawa ko iyon, may pumasok na text mula kay Junel. Ma'am, bukas may ipapapirma sa staff. Statement po laban sa inyo. Pinatawag po nila sir. Napahawak ako sa gilid ng lababo. Kaya pala nagmamadali si Carmencita. Hindi niya ako pipigilan sa pamamagitan ng sigaw. Pipigilan niya ako sa pamamagitan ng pirma ng mga taong takot magutom. Dumating ako sa Hotel Mariposa nang hindi sa harap dumaan. Sa likod ako pumasok. Sa service gate kung saan dati akong nag-aabot ng mainit na sopa sa staff kapag bumabagyo. Noong araw, nakakatawa pa nga dahil lagi akong pinapagalitan ni Virgilio. Sally, hindi ka kusinera ng hotel. Pero sinasagot ko siya, hindi naman kailangan may titulo para magmalasakit. Ngayon, iba na ang itsura ng service gate. May bagong padlock, may bagong kamera sa taas, at may bagong karatula. Authorized personnel only. Parang kahit ang pader, tinuruan na rin itaboy ako. Nasa loob na si Mang Narding. Binuksan niya ang maliit na side gate, mabilis, walang salita. Sa mukha niya, mabigat ang babala. Ma'am, nasa function room B po sila. Pinapapirma raw bago mag-shift. Si Virgilio? Nandun po, pero si Ma'am Carmen ang may hawak ng folder. Tumanggo ako. Hindi ako pumasok agad. Tumayo muna ako sa labas ng hallway. Naririnig ko ang ugong ng aircon, kalansing ng kutsara mula sa kitchen, at mababang usapan ng mga empleyadong pilit pinapatahimik ang takot. Sumilip ako sa maliit masiwang ng pinto. Nasa harap si Virgilio, nakatayo sa tabi ng projector screen. Sa kanan niya si Carmencita, hawak ang folder na kulay asul. Nasa upuan ang mga staff, front desk, housekeeping, kitchen, maintenance. May ilan akong kilala mula noon. May ilan, bagong mukha. Pero iisa ang itsura nila ngayon, pagod at takot. Nagsalita si Virgilio. Hindi ko kayo pipilitin, sabi niya, pero ang tono niya ay tono ng taong sanay sundin. Kailangan lang nating linisin ang nangyaring gulo. May pumasok sa hotel kahapon at nagdulot ng disturbance. Ang statement na ito ay magpapatunay na naapektuhan ang operations. May kumirot sa tiyan ko. Hindi niya sinabi ang pangalan ko. Hindi niya kailangan sabihin. Alam ng lahat. Si Carmencita ang sumunod. Mas malambot ang boses niya. Mas delikado. Simple lang po ito. Hindi kayo inaakusahan. Pinoprotektahan lang natin ang hotel. Kapag hindi natin ito ginawa, baka pati trabaho ninyo madamay. Doon ko nakita si Junel. Nakayuko siya. Hawak niya ang ballpen pero hindi sumusulat. Nasa likod si Deli. Halos dikit ang kamay sa rosaryo sa bulsa. Lumapit si Maylene sa table kung saan nakalatag ang papel. Nanginginig ang daliri niya. Bago siya kumirma, tumingin siya kay Virgilio. Sir,
Mahina niyang sabi. Paano po kung hindi naman po namin nakita yung sinasabi sa statement? Biglang tumahimik ang function room. Hindi agad sumagot si Virgilio. Si Carmencita ang ngumiti. Maylene, simple lang po ito. Hindi kayo inaakusahan. Pinoprotektahan lang natin ang hotel. Kapag hindi natin ito ginawa, baka pati trabaho ninyo madamay. Doon ko nakita si Junel. Nakayuko siya. Hawak niya ang ballpen pero hindi sumusulat. Nasa likod si Deli. Halos dikit ang kamay sa rosaryo sa bulsa. Gusto kong pumasok. Gusto kong sabihin na tama na. Pero alam kong kapag ako ang unang sumugod, lalabas na naman akong gulo. Kailangan nilang marinig ang sarili nilang takot bago ako magsalita. May tumayo mula sa kitchen side. Si Romy. Ma'am, sabi niya, hindi nakatingin kay Carmencita. Hindi rin po ako nakarinig ng sigaw. Napatingin ang lahat. Romy, siningit ni Carmencita, wala ka sa lobby. Nasa tray return po ako, malapit lang. Isa pang staff ang nagsalita. Si Deli, nanginginig ang boses. Hindi rin po nagwala si Ma'am Sally. Parang may hangin na biglang pumasok sa silid. Hindi palakas lang loob, kundi bitak sa takot. Si Virgilio ay napatingin kay Carmencita. Carmen, mababa ang boses niya. Ginamit mo ba ang card ko? Sir, I was helping you. Ginamit mo ba? Huminga siya ng malalim. You gave me authority. For files, not after midnight. May panginginig sa boses ni Virgilio na hindi ko pa narinig noon. Hindi pa yun pagsisisi sa akin. Mas malapit yun sa takot ng taong unang nakitang may butas ang sariling bahay. Akala ko, iyon na ang simula ng pag-aamin. Pero doon tumunog ang cellphone ni Carmencita. Tinignan niya ang screen. Bahagya siyang ngumiti. Sir, before you accuse me, maybe you should check your email. Mabilis na binuksan ni Virgilio ang phone niya. Unti-unti nababo ang mukha niya. Ano yan? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Inabot niya sa akin ang screen. May email mula sa isang corporate booking partner na kinakansela ang 3 event sa susunod na buwan dahil sa internal instability, guest safety concerns, and management dispute. May attached screenshots ng anonymous reviews. Pare-pareho ang laman. The owner's wife harassed staff. Unsafe lobby incident. Management family scandal. Naramdaman kong bumigat ang buong silid. Si Carmencita, tahimik na nakatayo, pero ang mata niya ay hindi na umiiyak. Nanalo siya ng isang hakbang. Hindi dahil napatunayan niyang tama siya, kundi dahil naikalat na niya ang takot sa labas ng hotel. At sa oras na iyon, naintindihan ko, ang laban namin ay hindi na lang kung sino ang nagsisinungaling sa loob ng function room. Ang tanong ngayon, gaano nakalayo ang narating ng kasinungalingan bago pa namin ito nahuli. Hindi ako natulog ng maayos noong gabing iyon. Paulit-ulit kong binasa ang email sa phone ni Virgilio. 3 corporate bookings ang nawala sa loob ng isang araw. Hindi biro iyon. Hindi lang yun pera. Iyon ang sweldo ng staff, bayad sa kuryente, installment sa bagong laundry machine, at reputasyon ng Hotel Mariposa na halos 20 taon naming binuo sa pawis at puyat. Habang nasa dining table kami ni Virgilio, tahimik siyang nakatitig sa laptop. Hindi niya ako kinakausap. Hindi rin niya kinakausap si Carmencita, pero alam kong may gumagalaw sa isip niya. Sa kabilang banda naman, ako naman, hawak ko ang notebook ni Deli, litrato ng access log at resibo ng Villiers Allied Trading. Inilatag ko sa mesa ang lahat parang piraso ng basag na pinggan. Hindi pa buo ang larawan, pero sapat na para malaman kong may nawawalang bahagi. May kopya ka ng supplier contracts? Tanong ko. Napatingin si Virgilio sa akin. Sally, madaling araw na. May kopya ka? Bumuntong hininga siya. Nasa office. Digital? Kay Carmen dumadaan ang admin files. Natahimik ako. Iyon ang pinakamalaking problema. Hindi pera ang unang ninakaw sa amin. Access, tiwala, daluyan ng impormasyon. Kapag kontrolado mo ang kung ano lang ang nakikita ng may-ari, kontrolado mo na rin ang desisyon niya.
May accounting head ka, si Ofelia. Bakit hindi sa kanya dumadaan? Nag-leave siya. Bakit? Personal reasons. Sigurado ka? Hindi siya sumagot. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Ofelia Barrientos, accounting head namin. Dati, siya ang pinakamasungit sa hotel kapag mali ang petty cash. Pero mas gusto ko ang masungit na tapat kaysa mabait na may tinatago. Matagal bago niya sinagot. Ma'am Sally? Mahina ang boses niya. Ofelia, pasensya ka na sa oras. Kailangan kitang makausap. May narinig akong kaluskos sa kabilang linya. Parang lumipat siya ng kwarto. Hindi po dapat ako nakikipag-usap tungkol sa hotel. Sino ang sinabi? May memo po. Galing kay Virgilio? Saglit siyang tumahimik. Galing po sa admin. Admin? Hindi pangalan, hindi tao, isang pader na walang mukha. Ofelia, sabi ko, alam kong may pinapapirma sa staff. Alam ko rin ang tungkol sa supplier adjustment. Nabuntong hininga siya. Doon ko marinig na matagal na niya palang pinipigilan ng sarili. Ma'am, hindi supplier adjustment lang. May bagong account na pinapasok. Consulting fee daw, reputation recovery, pero bago pa bumagsak ang reviews, may payment request na. Napatayo ako. Kailan? 2 weeks ago. Bago ang anonymous reviews? Opo. Tumingin ako sa Virgilio. Nakikinig na siya ngayon. Kaninong account? Tanong ko. Hindi ko po ma-verify ng buo, pero ang billing contact, si Villar, at may second contact na Rafael Villar. Kamag-anak? Kapatid po yata ni Ma'am Carmen, may small marketing firm raw sa Manila. Hindi pa rin iyon sapat para sabihing sila ang utak ng lahat. Pwedeng firm lang, pwedeng legal na serbisyo. Pero bakit may reputation recovery bago pa magkaroon ng issue? Bakit may payment request bago pa bumagsak ang reviews? Parang bumili ka ng payong 1 linggo bago umulan, pero ikaw din pala ang nagbutas sa bubong. May documents ka? Tanong ko. Wala po sa akin ng originals, pero may screenshot ako ng payment request. Hindi ko po pinirmahan kaya ako pinalieve. Bakit hindi mo sinabi kay Virgilio? Umiyak siya ng tahimik. Sinubukan ko pong ma'am, pero ang reply sa akin, route through Carmen. Pagkatapos nun, may lumabas na audit note na may discrepancy daw sa cash advance ko. Wala po akong kinuha pero may anak ako sa college. Hindi ko kayang mawala ng trabaho at pangalan. Nakita kong napapikit si Virgilio. May kirot sa mukha niya pero hindi ko siya inaliw. Hindi ito oras para takpan ang sakit niya. Kailangan niyang maramdaman ng bigat ng hindi niya pakikinig. Ofelia, sabi ko, hindi kita ilalagay sa alanganin ng walang plano. Ipadala mo sa akin ng screenshot, pati date, email header kung meron. Ma'am, kapag nalaman nila, hindi ikaw ang unang susulagi. Ako. Pagbaba ng tawag, dumating ang screenshot. Payment request, consulting fee, brand correction and asset repositioning. Hindi ko naintindihan agad ang ibig sabihin nun, pero may isang linya na tumusok sa akin. Prepare property for transition discussion if internal leadership weakens. Transition. Hindi ito simpleng paninira kay Salvacion Lontok. Hindi ito simpleng pagpapalakas ni Carmencita sa loob ng hotel. May gustong bumili. Binuksan ni Virgilio ang lumang email threads niya. Sa search bar, tinype niya Transition Discussion. Lumabas ang pangalan ng isang kumpanya, Crestline Hospitality Ventures. May inquiry sila, 3 buwan na ang nakalipas. Nagtatanong kung open ba ang Hotel Mariposa sa partnership or sale. Tinanggihan si Virgilio noon, o iyon ang sabi niya. Pero may kasunod na thread na hindi niya maalala. Forwarded message mula sa admin email. Ang recipient, si Villar. Subject, owner aging, internal family tension, possible entry point. Napamutla si Virgilio. Hindi ko to nakita, bulong niya. Siyempre, kapag may pinipili ang ipinapakita sa'yo, hindi mo makikita ang dapat mong makita. Umupo siya parang biglang naubusan ng lakas. Sa loob ng maraming taon, akala niya kontrol niya ang hotel dahil siya ang pumipirma.
Pero ngayon, nakita niyang pwede palang gamitin ang pirma niya, pangalan niya, email niya, at pagod niya laban sa kanya. Doon nagsimulang mabuo ang buong larawan. Papabagsakin ang service quality, sisihin ang old staff, gawing unstable ang pamilya ng owner, ikalat ang reviews, ikansela ang bookings, ipakitang nalulugi at magulo ang hotel. Tapos, may papasok na buyer or partner na kunwari sasaglop. Hindi pa namin alam kung gaano kalalim ang koneksyon ni Carmencita sa Crestline Hospitality. Hindi pa namin alam kung kasama ba si Rafael Villar o ginagamit lang din, pero malinaw ang direksyon. Pinindot ni Virgilio ang tawag kay Carmencita. Hinawakan ko ang kamay niya bago niya ituloy. "Huwag," sabi ko. "Bakit?" Kasi kapag alam niyang alam na natin, lilinisin niya ang bakas. Kailangan kong siyang harapin. Hindi pa. Kung haharapin mo siya ngayon, galit ang dala mo. Galit ang pinakamadaling gamitin laban sa iyo. Tiningnan niya ako. Sa unang pagkakataon sa loob lang ilang araw, hindi siya tumingin sa akin parang kalaban. "Ano ang gagawin natin?" Napahinga ako ng malalim. "Tayo. Hindi ikaw. Hindi ako. Tayo." Matagal kong hinintay marinig yun kahit hindi niya direktang sinabi. "Una," sabi ko, "hahanapin natin ang sinong nagpapadala ng reviews. Pangalawa, kakausapin natin ang staff nang hindi sila tinatakot. Pangatlo, babawiin natin ang raw records bago burahin." At si Carmen. Tiningnan ko ang mga papel sa mesa. Hindi natin siya bibigyan ng tikse ng gusto niya. Hahayaan nating isipin na gumagana pa ang plano niya. Sa gabing iyon, hindi kami nagkasundo bilang mag-asawang buo na ulit. Hindi ganon kadali ang sugat, pero nagkasundo kami sa isang bagay. Bago pa tuluyang ibenta ng kasinungalingan ng hotel namin, kailangan naming patunayan na hindi ito nalugi dahil sa staff, hindi ito bumagsak dahil sa asawa, at hindi ito mahina dahil matanda na ang may-ari. May isang tao o grupo ng tao na dahan-dahan nagpatay ng ilaw habang sinasabing madilim talaga ang bahay. At bukas, sisimulan naming buksan ang mga bintana. Kinabukasan, hindi bumalik si Virgilio sa hotel na parang hari. Pumasok siya ng tahimik. Walang announcement, walang sermon, walang meeting tayo lahat. Sa halip, dumaan siya sa service hallway kasama ako, Mang Narding at si Ofelia na pumayang pumasok kahit naka-leave pa. Nakasuot siya ng face mask at cap hindi para magtago sa staff, kundi para hindi agad makita ni Carmencita. "Parang magnanakaw tuloy tayo sa sariling hotel," bulong ni Virgilio. Tiningnan ko siya. Minsan, ganyan ang pakiramdam kapag naagaw na sayo ang pinto. Hindi siya nakasagot. Una naming pinuntahan ang old records room sa tabi ng laundry area. Amoy alikabok, lumang papel at detergent. Dito dati itinatago ang duplicate guest feedback cards, maintenance logs at printed supplier delivery stubs bago pa kami nag-full digital. Akala ni Carmencita siguro wala nang silbi ang mga ito, pero minsan, ang hindi napapansin ang nagiging pinakatapat na saksi. Si Ofelia ang nagbukas ng filing cabinet. Kung may manipulasyon sa digital, dito natin makikita kung kailan nagsimulang mag-iba, sabi niya. Hindi siya nagsalita na parang bida. Nanginginig pa rin siya, pero sa bawat folder na binubuksan niya, bumabalik ang tiwala niya sa sarili. Iyon ang unang repair na nakita ko. Hindi hotel ang una naming inaayos, kundi ang tapang ng mga taong pinatahimik. Habang naghahanap kami, pumasok si Junel sa room, hingal. "Ma'am, sir," bulong niya. "May instruction po sa front desk kapag may guest na magtanong tungkol sa issue, sasabihin daw po may mental health episode kayo, ma'am." Napahinto ako. Mental health episode? Iyon pala ang bagong kwento. Kapag hindi gumana ang unauthorized visitor, gagawin nilang baliw ang babaeng nagtatanang. Kapag hindi gumana ang disturbance, gagawin nilang unstable. Kapag hindi sapat ang pananampal, sisirain ang isip. Naramdaman kong nanginig ang kamay ko, pero pinigilan ko. Hindi ako papayag na gamitin nila ang galit ko bilang patunay sa kasinungalingan nila. "Sino ang nagsabi?" tanong ni Virgilio, mababa ang boses.
Si Ma'am Carmen po, may printed talking points. May kopya ka? Nag-alangan si Junel. Wala po, pero nasa clipboard ni Maylene. Tumingin ako kay Virgilio. Hindi mo kukunin ng puwersahan. Hindi ako tanga, Sally. Hindi ko sinabing tanga ka. Sinasabi kong galit ka. Napabuntong hininga siya. Tama ka. Doon ko nakita ang maliit na pagbabagong kailangan kong makita. Hindi pa siya nagsosorry pero natututo na siyang huminto bago sumira. Maya-maya, may dumating na mensahe kay Ofelia mula sa personal email niya, galing kay Maylene. Ma'am, sorry po, hindi ko kaya ibigay ng personal. Iniwan ko sa ilalim ng printer sa admin. Please protect us. Hindi na namin kailangang mag-usap. Lumabas si Ofelia, dahan-dahang naglakad papuntang admin habang kami ni Virgilio ay nananatili sa records room. Makalipas ng 10 minuto, bumalik siya na may hawak na papel. Talking points nga, may bullets. If asked about lobby incident, management is handling a family-related disturbance. If asked about owner's wife, avoid confirming role. If she appears, contact admin immediately. Do not engage. Use phrase, emotional episode. Nabasa iyon ni Virgilio, at sa unang pagkakataon, nakita kong hindi galit ang nangibabaw sa mukha niya. Hiya. Yung uri ng hiya na hindi naghahanap ng palusot. Sally, sabi niya. Huwag muna, sagot ko. Hindi ko pa kaya ang apology na galing sa gulat. Gusto ko ang apology na galing sa pagkaunawa. Magkaiba iyon. Habang nagfo-folder kami ng mga lumang records, napansin ni Ofelia ang isang pattern sa guest feedback cards. Marami sa complaints tungkol sa maruming linen at kulang na toiletries nagsimula lang 4 na buwan ago. Bago noon, mataas ang rating ng housekeeping. Ang karamihan ng complaints nangyari sa rooms na parehong floor, second floor east wing. Bakit doon? Tanong ko. Doon po nilalagay ang regular guests kapag may corporate event, sabi ni Junel. Mas makaunti po ang management checking doon. Sinuri ni Ofelia ang delivery stubs. Ang official record, high-grade linens ang pumasok. Pero sa notes ni Deli, ibang batch ang ginamit sa second floor. Ibig sabihin, may magandang supply na binili sa papel pero hindi iyon ang napupunta sa actual rooms. Saan napupunta ang good supplies? Tanong ni Virgilio. Walang sumagot. Hanggang pumasok si Romy, dala ng tray ng kape na kunwari para sa maintenance. Sir, sabi niya, may mga boxes po na nilalabas tuwing gabi. Akala namin laundry pickup, pero hindi laundry check ang kumukuha. White van po, walang logo. Kailan? Tanong ko. Usually after 10 p.m. po, kapag si Ma'am Carmen ang closing admin. May plate number ka? Nakasulat po sa likod ng time card ko. Inilabas niya ang maliit na time card at doon, sa likod, may 3 plate numbers at dates. Hindi pa rin iyon complete proof. Pwedeng delivery, pwedeng pickup, pero may lumalabas na supply sa hotel habang sa records ginagamit daw iyon sa rooms. At habang bumababa ang quality, tumataas ang complaints. Habang tumataas ang complaints, bumababa ang bookings. Habang bumababa ang bookings, may buyer na naghihintay. Tahimik na ginalaw ni Carmencita ang domino, pero hindi ko gagamitin ang salitang iyon. Mas bagay sabihing tinanggal niya isa-isa ang tornilyo ng bahay tapos nagkulwaring nagulat ng umuga ang bubong. Maya-maya, may nag-doorbell sa records room. Isang staff ang sumilip. Sir, Ma'am Carmen is looking for you. Nagkatinginan kami. Saan siya? Tanong ni Virgilio. Sa lobby po, may kasamang 2 tao from Crestline. Bumigat ang hangin. Hindi pa kami handa. Wala pa kaming buong chain, pero si Carmencita, inuuna na ang susunod na hakbang. Sir, dagdag ng staff, sabi po niya, urgent, regarding possible rescue partnership. Rescue? Ang galing ng salitang iyon. Parang bahina ng dating. Pero paano kung ang sasagip, siya ang nagtulak sa'yo sa tubig? Tumayo si Virgilio. Haharapin ko sila. Humawak ako sa braso niya. Hindi bilang galit na asawa, hindi bilang napahiya na owner, bilang taong nakikinig. Tumingin siya sa akin. At ikaw? Hindi ako lalabas. Nagulat siya. Bakit? Dahil gusto niyang makita akong pumutok. Gusto niyang may eksena ulit. Ngayon, hayaan muna nating isipin niya na natatakot ako.
Lumabas si Virgilio kasama si Ofelia. Ako, naiwan sa records room ng mga papel na amoy alikabok at detergent. Pero bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya. Sally, ano? Hindi ka unstable. Hindi ako nakasagot. Maliit na pangungusap lang iyon, pero sa isang babaeng ilang araw na pinalalabas na gulo, baliw at istorbo, iyon ang unang piraso ng dignidad na ibinalik niya. Hindi pa sapat, pero nagsimula na. Hindi ako sumama sa lobby, pero narinig ko nangyari. Hindi sa chismis, hindi sa hinala. Narinig ko dahil naiwan ni Ofelia na naka-on ng maliit niyang recorder sa bulsa ng blazer niya. Hindi iyon para gamitin sa korte, hindi rin para manira. Para lang may record kami ng kung ano talagang sinabi dahil pagod na kaming matalo sa mga buod na binabaluktot. Nasa records room ako. Nakaupo sa lumang monoblock habang hawak ang earbud ni Ofelia. Sa kabilang dulo, rinig ko ang boses ni Carmencita, magaan, professional, at halos nakakaawa kung hindi mo alam ang pinagdaanan namin. Sir Virgilio, I know this is overwhelming, sabi niya. But Crestline can help stabilize the property. We can protect the staff, protect the brand, and manage the family issue quietly. Family issue. Muli na naman. Sumagot si Virgilio, kontrolado ang boses. Anong offer nila? Isang lalaking malalim ang boses ang nagsalita. Not an offer yet, Mr. Almeda. A transition support framework. We inject operational guidance, take over vendor management, and evaluate possible acquisition after performance review. Vendor management. Dun pumasok ang isang babaeng boses. Based on what Miss Villar sent, the property is suffering from internal misalignment, declining standards, and reputational exposure tied to your spouse. Napapikit ako. Ang dali palang gawin akong sakit sa papel. Isang phrase lang, tied to your spouse. Wala ang panampal, wala ang fake complaint, wala ang takot ng staff. Ang natira lang, ako ang exposure. Si Virgilio ay tumahimik ng ilang segundo. Akala ko sasabog siya, pero hindi. Anong documents ang pinadala ni Miss Villar? Tanong niya. Internal incident summaries, guest review captures, staff sentiment notes, and performance decline charts. Sagot ng lalaki. Staff sentiment notes. Sinong nagbigay ng pahintuyot na gawing chart ang takot ng empleyado? Bumukas ang pinto ng records room. Pumasok si Romy, putla ang mukha. Hawak niya ang cellphone niya. Ma'am, may kailangan po kayong makita. Ipinakita niya ang screen. Nasa staff group chat ang message ni Carmencita. Reminder. Do not engage with Mrs. Almeda or any unauthorized investigation. Any sharing of internal information may result in disciplinary action. Disloyal. Palapagtapat ka sa totoo, traidor ka sa taong nagsisinungaling. Bago ko pa maibaba ang phone, pumasok si Junel. Ma'am, may nangyari kay Deli. Tumayo agad ako. Ano? Umiiyak po sa linen room. May notice po siya. Preventive suspension daw. Naramdaman kong nanlamig ang mga kamay ko. Deli ang unang nagbigay ng notebook. Deli ang unang tumayo sa function room. Ngayon, siya ang unang pinapalo. Pumunta kami sa linen room sa likod ng second floor. Doon, nakita ko si Deli, nakaupo sa sahig, yakap ang backpack niya. Sa tabi niya, may puting papel na nakalapag. Preventive suspension pending investigation for inventory irregularity. Inventory irregularity. Ang eksaktong takot niya. Lumuhod ako sa harap niya. Deli, mahina kong sabi. Ma'am, wala po akong ninakaw. Alam niyo po yan. Wala po akong kinuha. Alam ko. Pero paano po kung maniwala sila?
Hindi na sapat ang maniwala. Kailangan nilang makita. Doon pumasok si Romy, hawak ng isang maliik na plastic bag. Sa loob, may 3 sachet ng hotel toiletries at isang torn cardboard label. Ma'am, ito po yung nasa trash area kagabi. Hindi ko tinapon kasi kaibang label. Kinuha ko. May batch number. Tinawag ko si Ophelia sa phone. Binasa ko ang numero. Ilang segundo lang, sumagot siya. That batch was recorded as used for room 214 and 216 last week. Room 214. Ang parehong room na ginamit sa fake complaint laban sa akin. Pero bakit nasa trash area mayon? Tanong ni Junel. Hindi siya ginamit last week or ginagamit ang room numbers para takpan kung saan nilalabas ang supply. Tiningnan ko si Deli. May idea ka ba sa room 214? Punong-puno ng luha ang mata niya pero pinilit niyang mag-isip. Ma'am, minsan ginagamit yung room as holding room kapag may VIP visit. Kahit walang guest, doon nilalagay ang items bago ilipatan. Sino ang may access? Housekeeping supervisor, front desk, admin. Carmencita? Tumanggot siya. Hindi pa sapat. Kailangan pa namin ng aktual na movement. Doon nagsalita si Romy. Ma'am, may loading schedule mayang 10:30. White van ulit. Narinig ko po sa kitchen. Sigurado ka? Opo, pero this time, hindi po supplies ang sabi. Old linens for disposal daw. Old linens? Baka totoo, baka hindi. Pero kung ginagamit nila iyon para ilabas ang good supplies o itado ang ebidensya, iyon ang chance namin. Bumalik ako sa records room at tinawagan ko si Mang Narding. Mang Narding, kaya mo bang ilog ang van mayang 10:30? Plate, oras, pangalan ng driver kung kaya? Kaya po, pero may bagong guard sa gate, tao ni Ma'am Carmen. Huwag kang makipag-away. Opo. Kailangan natin ng witness, hindi bayani. Namihilig ang Narding. Ma'am, minsan kailangan maging konting bayani para may matirang witness. Sumikip ang dibdib ko. Ayokong may masaktan. Ayokong mawalan ng trabaho ang kahit sino. Pero iyon ang tunay na halaga ng laban. Hindi lang hiya ang puhunan. May oras, takot, sweldo, pangalan at pamilya. Bandang 10:18 ng gabi, nakatago kami ni Junel sa dulo ng second floor hallway, malapit sa service elevator. Si Deli, pinauwi ko na. Hindi ko siya hahayaang madama pa sa gabing iyon. Si Romy, nasa kitchen. Si Ophelia, nasa admin backup room. Si Virgilio, nasa lobby pa rin. Kasama ang Crestline, pinapahaba ang usapan para hindi makaalis si Carmencita. Akala namin kontrolado namin. Pero 10:24 pa lang, biglang namatay ang ilaw sa hallway. Hindi brownout, may kuryente sa labas, may ilaw sa emergency exit. May nagpatay ng breaker sa wing namin. Narinig ko ang tunog ng cart. Dahan-dahan. Gulong sa tiles. Kalansing ng metal. Tiningnan ako ni Junel, takot na takot. Ma'am, aga, bulong niya. Mula sa dilim, may 2 anino na nagtutulak ng covered cart papunta sa service elevator. Hindi ko makita ang mukha, pero naamoy ko ang matapang na pabango bago pa siya magsalita. Bilisan nyo, bago matapos ang meeting sa baba. Hindi ako huminga. Nandun na sa harap ko ang sagot. Pero ang problema, nasa dilim din kami. Wala kaming malinaw na video, wala kaming ilaw, at kung lalabas ako ngayon, pwede na naman nilang sabihin na nanggulo ako. Kaya ginawa ko ang pinakamahirap. Hindi ako humigaw. Hindi ako tumakbo. Tinawagan ko si Virgilio. 1 ring. 2. 3. Sumagot siya. Wala akong sinabi kundi, pumunta ka sa service elevator ngayon, dalhin mo sila. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ko sa phone ang boses ni Carmencita sa lobby recorder, biglang nagbago. Sir, where are you going?
At doon sa madilim na hallway, huminto ang cart. Narinig ni Carmencita ang papalapit na yabag. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang nahuli sa eksena niya. Siya ang naabutan sa eksenang akala niya walang makikita. Pagdating ni Virgilio sa service elevator, kasama niya ang 2 representative ng Crestline at si Ofelia na halatang kinakabahan pero diretso ang tindig. Bumukas ang elevator. Sa harap namin, nakatayo si Carmencita, hawak ang clipboard habang ang 2 lalaking maintenance ay nakapwesto sa tabi ng covered cart. Namatay ang ilaw sa hallway pero sapat ang emergency light para makita ang pagkagulat sa mukha niya. "Sir?" sabi niya, pilit na pinapakalma ang boses. "We're just moving old linens for disposal." Hindi agad sumagot si Virgilio. Lumapit siya sa cart. "Buksan ninyo." Nagkatinginan ng 2 lalaki. Hindi sila masama ang mukha, takot ang mukha nila. Alam kong hindi sila utak ng plano. Sila ang uri ng empleyadong kapag inutusan, susunod dahil may anak na naghihintay ng gatas sa bahay. "Sir?" singit ni Carmencita. "This is not necessary. We have guests." "Buksan ninyo." Ulit ni Virgilio. Dahan-dahang inalis ni Romy ang takip ng cart. Hindi puro lumang linen ang laman. May boxes ng bagong toiletries, sealed pa. May ilang pack ng high-grade bedsheets na dapat nasa premium rooms. May 2 maliit na kahon ng imported coffee sachets na matagal nang sinasabi sa staff na out of stock. Sa ilalim, may folder na may label, Disposal Pullout, East Wing. Kinuha ni Ofelia ang isang box at tinignan ng batch number. Ito ang recorded as consumed last week, pero sealed pa. Bumaling si Virgilio kay Carmencita. "Ipaliwanag mo." Saglit na nungumiti si Carmencita, pero hindi nabuo. Parang basag na salamin. "Sir, baka nagkamali ang housekeeping. That is why I'm cleaning up the process." "Cleaning up?" tanong ko mula sa gilid. "O nilalabas mo ang magandang supplies para lumabas na palpak ang staff?" Nanlisik ang mata niya. "Huwag kang makialam." Sa unang pagkakataon, hindi na ako nasaktan sa tono niya kasi nakita ko na ang pinanggagalingan ng tapang niya. Hanggat takot ang mga tao, malaki siya. Kapag may tumayo, lumiit siya. Isa sa Crestline reps, ang lalaking may malalim na boses, ay umatras ng kaunti. "Mr. Almeda, we were not aware of this operational matter." Napatingin ako sa kanya. "Pero aware kayo sa family instability na ipinadala sa inyo?" Hindi siya sumagot. Si Ofelia ang naglabas ng printed copy ng email thread. Hindi niya ito itinulak sa mukha nila. Inilapag lang niya sa ibabaw ng cart. "May payment request po for reputation recovery. Before pa lumabas ang reviews, may billing contact na C. Villar at Rafael Villar." Doon unang nabura ang kulay sa mukha ni Carmencita. "Illegal yan. Internal documents yan." "Internal din ang takot ng staff," sagot ni Ofelia, "pero inilabas mo sa buyer presentation." Tahimik ang hallway, rinig ang ungong ng emergency light, ang mahinang paghinga ni Janelle at ang tunog ng ulan sa labas na nagsisimulang bumuhos. Lumapit si Virgilio kay Carmencita. "Ginamit mo ba ang access card ko?" Hindi siya sumagot. "Ginamit mo ba ang pangalan ko sa memos?" "Sir, I was protecting the hotel." "From whom?" Doon siya tumingin sa akin. "From her," sabi niya. "From a woman who doesn't understand business. From old staff who can't keep up. From your weakness." Napapikit si Virgilio. Hindi siya sumigaw. Mas masakit ang hindi niyang pagsigaw. "Ang akala mong weakness ko ay pagod lang at ginamit mo yon." Tumawa ng mahina si Carmencita pero naninginig na. "Lahat kayo, kailangan niyo ako. Kapag may problema, ako ang tinatawagan niyo. Kapag may reklamo, ako ang sumasalo. Kapag may pirma, ako ang naghahanda. Tapos ngayon, ako ang masama?" Doon ko siya unang nakita hindi bilang halimaw, kundi bilang taong nilamon ng sariling pwesto. Pero ang pagkaunawa ay hindi pagpapatawad. May mga sugat na kahit alam mo kung saan galing, kailangan pa ring gamutin, hindi palampasin. Hindi ka masama dahil mahusay ka.
Masama ang ginawa mo dahil ginamit mo ang husay mo para takutin ng mas mahina sa'yo. Bigla siyang humarap sa staff. Sabihin niyo nga, sino sa inyo ang pinilit kong pumirma? Sino? Wala kayong trabaho kung hindi dahil sa sistema ko. Walang nagsalita nung una. Tapos si Mylene na kanina pa nasa dulo ng hallway ay dahan-dahang lumapit. Ako po. Napatigil si Carmencita. Pinapapapirma niyo po ako ng statement na hindi totoo. Sinabi niyong probationary ako. Sumunod si Deli na akala ko pinauwi na pero bumalik pala. Maputla siya pero diretso ang tingin. Ako rin po. Tinakot niyo akong lalabas na nanakaw ako. Si Romy naman hawak pa rin ang time card niya. Ako po, pinapalista niyo ang pull-out as old linens kahit hindi naman lahat luma. Isa-isa silang nagsalita. Hindi malakas, hindi sabay-sabay, walang sigawan, pero bawat boses ay parang patak ng ulan sa yero. Sa una mahina, hanggang hindi mo na kayang sabihing wala kang naririnig. Si Virgilio ay nakatayo sa gitna, hawak ang folder, nakatingin sa mga taong matagal niyang hindi pinakinggan. At ako, nasa gilid lang. Hindi ko inagawan ng sandali. Hindi ito esena para ako ang pumalakpak sa sarili ko. Ito ang unang pagkakataon na bumalik ang boses ng hotel sa mga taong bumubuhay dito. Effective immediately, Carmencita Villar is suspended pending full audit. Lahat ng records, access cards, admin email, vendor files, turnover ngayon. Hindi mo magagawa yan, sabi ni Carmencita. Kakagawin ko lang. Ngunit bago tuluyang matapos ang gabing yon, lumingon sa akin si Carmencita. Wala nang ngiti, wala nang pabango ang kayang takpan ng dalit niya. Akala mo panalo ka? Bulhong niya. Kapag nalaman ng lahat na halos bumagsak ang hotel dahil sa pamilya niyo, hindi pa rin sila rerespetuhin ka. Dati, masasaktan ako. Ngayon, napagod na akong hingiin sa kanya ang bagay na wala naman siyang kakayahang ibigay. Hindi respeto mo ang hinahanap ko, katotohanan. At sa gabing yon, kahit hindi pa tapos ang laban, alam kong may nabawi na kami. Hindi pera, hindi booking, kundi ang takot na matagal nang nakaupo sa lalamunan ng mga taong walang kalaban-laban. Kinabukasan, walang grand announcement sa lobby. Ayoko noon. Ayokong gawing palabas ang sugat ng mga empleyado. Ayokong gawing content ang pag-iyak ni Deli, ang panginginig ni Mylene, ang hiya ni Virgilio at ang pagod ng mga staff na ilang buwan nang pinapasan ang kasalanang hindi kanila. Ang unang ginawa namin ay isara ang hotel sa bagong bookings ng 3 araw. Hindi dahil sumusuko kami, kundi dahil hindi pwedeng magpanggap na maayos ang isang bahay habang may bitakang poste. Mas mahal ang 3 araw na pahinga, pero mas mahal ang kasinungalingang tinutuloy. Sa function room B, kung saan pinapapirma sila ng maling statement, doon namin ginawa ang unang tunay na meeting. Walang stage, walang podium. Inalis ko ang mahabang mesa sa harap. Pinaupo ang lahat ng pabilog. Housekeeping, kitchen, front desk, security, accounting, maintenance. Si Virgilio umupo rin sa bilog. Hindi siya nasa unahan. Nasa gitna ng mga taong nasaktan dahil sa hindi niya pakikinig. Matagal siyang hindi nagsalita. Tapos tumayo siya. Hindi sapat ang sorry. Simula niya. Tahimik ang lahat. Pero kailangan ko pa ring sabihin, sorry, hindi ko kayo pinakinggan. Hinayaan kong may ibang magsala ng boses ninyo. Hinayaan kong gamitin ang pangalan ko para takutin kayo. At sa asawa ko, tumingin siya sa akin. Hindi ako umiwas, pero hindi rin ako numiti. Sa asawa ko, hinayaan kong palabasin kang istorbo sa lugar na tinulungan mong itayo. May ilang staff na yumuko, hindi dahil sa hiya nila. Siguro dahil unang beses nilang narinig ang isang may-ari na hindi nagtatago sa salitang sorry. Tumayo si Deli, hawak ang suspension notice niya. Sir, sabi niya, ang gusto ko lang po malinis ang pangalan ko, kahit hindi na po ako bumalik. Agad na sumagot si Virgilio, babalik ang sweldo mo, tatanggalin ang notice, at kung ayaw mo nang bumalik, bibigyan ka namin ng separation support na maayos. Pero kung gusto mo pang manatili, may trabaho ka rito.
Umiyak si Deli, pero hindi iyon iyak ng takot. Iba ang iyak kapag unang beses mong naramdaman na hindi ka kailangang magmakaawa para paniwalaan. Si Ophelia ang sumunod. Inilatag niya ang audit plan. Hindi paper-heavy, hindi pang abogado ang dating, praktikal. Una, i-freeze ang vendor payments na dumaan sa questionable accounts. Pangalawa, palitan lahat ng access credentials. Pangatlo, i-review ang inventory gamit ang actual room checks, hindi lang digital records. Pang-apat, tawagan isa-isa ang corporate clients na nag-cancel, hindi para magdahilan, kundi para sabihin ang ginagawa naming pag-aayos. Pang-lima, magbukas ng direct staff reporting line na hindi dadaan sa iisang admin. Hindi perpekto, pero totoo. Sa kalagitnaan ng meeting, dumating si Rafael Villar, kapatid ni Carmencita. Hindi siya tulad ng inaasahan kong mayabang, nakasuot siya ng polo, basa ang buhok sa ulan, at halatang nagmamadali. Kasama niya isa sa Crestline reps na bumalik para magdala raw ng formal withdrawal notice. Mr. Almeida, sabi ni Rafael, I came to clarify, my firm was contacted for reputation work, but I did not authorize property acquisition language. Ginamit ni Carmen ang proposal deck namin at dinagdagan. Convenient, sabi ni Ophelia, malamigang boses. Tumanggi siya. I understand. Kaya dala ko ang original file version history. May timestamps. Makikita kung sino ang nag-edit. Inilapan niya ang USB at printed screenshots. Hindi ito instant win. Hindi rin ito binubura ang mananagutan niya. Pero mahalaga iyon. May digital trail na nagpapakitang pinalitan ng presentation pagkatapos maipasa kay Carmencita. Siya ang nagdagdag ng owner aging, family tension, at transition entry. Tumingin ako kay Rafael. Bakit ka tumutulong? Napabuntong hinga siya. Dahil kapatid ko siya, pero hindi ko kayang hayaan na gamitin niya ang pangalan namin para sirain ang kabuhayan ng ibang tao. Doon pumasok ang final test. Madaling sabihin na ipakulong agad, madaling sabihin na wasakin ng buong pamilya Villar, madaling gamitin ang galit para gumante. Pero habang nakatingin ako kay Deli, Maylene, Junel, Romy at iba pang staff, naintindihan ko, ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano kalakas ang balik mong sampal. Ang tunay na tagumpay ay kung gaano kalinis ang gagawin mong pagbangon. Formal naming ipinasa sa HR consultant at external auditor ang buong record. Hindi namin tinakpan si Carmencita. Hindi rin namin pinalaki ang hindi pa napapatunayan. Ang mga staff na napilitang pumirma o sumunod, hindi namin itinapon. Pinapili sila, magsabi ng totoo, tumulong sa audit, at managot kung may nakuha silang hindi kanila. Pero hindi sila ituturing na utak ng kasalanan kung malinaw na tinakot sila. Si Virgilio ang nahirapan tanggapin iyon. Bakit natin sila bibigyan ng chance? Tanong niya sa akin noong kami na lang sa hallway. Dahil alam mo kung gaano kadaling sumunod kapag natatakot ka. Sagot ko. Hindi siya nakasagot. Tayo rin. Sumunod tayo sa katahimikan. Ikaw sa convenience. Ako sa paniniwalang okay lang hindi makita basta alam kong may ambag ako. Pareho tayong may kailangang ayusin. Doon siya napaiyak. Hindi malakas, hindi tulad sa pelikula. Napaupo lang siya sa bench sa labas ng function room, hinawakan ng noo at umiyak ng parang lalaking unang beses lang naramdaman na hindi siya kailangang magmakaawa para paniwalaan. Sinakat ka, sabi niya. Oo. Pinahiya kita. Oo. Hindi ko alam kung paano babawi. Tumingin ako sa lobby na minsan akong pinalabas. Hindi mo babawi sa salita. Babawiin mo sa araw-araw na hindi mo na ako buburahin. Iyon ang pinakamahirap sa kanya, kasi mas madali ang isang malaking apology kaysa maliit na respeto araw-araw. Sa hapon, dumating ang sulat mula sa Crestline. They were withdrawing any discussion, pending internal review of materials submitted by Carmencita. Ang corporate clients hindi agad bumalik. Ang reviews hindi agad nawala. Ang hotel hindi agad gumaling. Pero may nagbago. Sa reception desk, inalis ang memo tungkol sa emotional episode. Sa staff pantry, may bagong bulletin.
Kung may mali, sabihin. Kung may takot, may makikinig. Kung may taong gumagamit ng posisyon para manakit, hindi iyon loyalty, abuso iyon. Walang pirma ni Virgilio sa ilalim, pirma naming pareho. Virgilio Almeda, Salvacion Lontok Almeda, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako nakalagay sa gilid ng kwento. 3 buwan bago muling tumayo ng tuwid ang Hotel Mariposa. Hindi iyon biglang ganda. Hindi iyon isang viral post na kinabukasan ay puno na ulit ang parking. Mas mabagal, mas tahimik, mas totoo. Una naming inayos ang staff. Binalik ang sahod na nabawas dahil sa maling penalties. Inalis sa records ang disciplinary notes na ginamit na panakot. Si Deli, piniling manatili pero hindi na sa linen room. Ginawa siyang quality checker dahil siya ang pinakaingat sa detalye. Si Mylene, hindi na probationary sa takot. Naging regular matapos niyang patunayang may tapang siyang magsabi ng totoo kahit nanginginig. Si Jonel, na laging palihim kumikilos noon, naging front office assistant. Si Romy, na nagtatago ng plate number sa likod ng time card, naging bahagi ng inventory team. Si Mang Narding, ayaw magpa-promote. "Ma'am," sabi niya, "guard lang po ako." "Hindi ka lang guard," sagot ko. "Ikaw ang taong nakakaalala kung saan nagsimula ang bahay na ito." Kaya binigyan namin siya ng bagong title na siya mismo ang natawa, Guest and Staff Safety Lead. Sabi niya, ang haba raw, pero nakita kong ipinakita niya iyon sa apo niya kinagabihan. Si Carmencita, matapos ang external audit, ay hindi na bumalik sa hotel. May formal complaint sa ginawa niyang paggamit ng access, manipulation ng reports, at pananakot sa staff. Ang ibang usapin, dumaan sa tamang proseso. Hindi ko na kailanang panoorin ang bawat hakbang para masabing may hustisya. Natutunan kong hindi lahat ng closure ay kailangang makita ng mata. Minsan, sapat ng alam mong hindi na niya hawak ang susi. Isang araw, may liham siyang ipinadala. Hindi mahaba. Sinabi niyang inakala raw niyang kaya niyang gawing mas mahusay ang hotel kung aalisin ang mga mahihinang parte. Sinabi niyang naging obsessed siya sa kontrol. Sinabi niyang hindi raw niya balak saktan ng mga staff pero alam daw niyang iyon ang nangyari. Hindi siya humingi ng yakap, hindi siya nagmakaawa. Sa dulo, may isang linya. Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad sa babaeng sinubukan kong burahin. Matagal kong tiningnan ng liham, hindi ako umiyak. Tinupi ko iyon at inilagay sa drawer. Hindi kasama ng mahahalagang papeles, kundi sa drawer ng mga bagay na nagpapaalala kung ano ang hindi na dapat maulit. Hindi ko siya pinatawad ng buo noong araw na iyon, hindi dahil gusto kong magtanim ng galit, kundi dahil natutunan kong ang kapatawaran ay hindi pwedeng utusan. Hindi siya memo, hindi siya meeting, hindi siya pirma. Dumarating siya kapag handa na ang puso at kapag ligtas na ang mga taong nasaktan. Kami ni Virgilio, hindi rin agad naging maayos. May mga umagang tahimik kami sa agahan. May mga gabing kapag tumutunog ang phone niya, napapatingin pa rin ako. May mga sandaling gusto niyang magpaliwanag pero sinasabi kong, hindi paliwanag ang kailangan ko ngayon, consistency. At unti-unti, natuto siya. Hindi na siya pumipirma ng hindi binabasa ang raw report. Hindi na siya pumapayag na iisang tao ang daanan ng lahat ng reklamo. Kapag may staff na gustong magsalita, nakikinig kahit abala. Kapag may meeting, may upuan ako. Hindi ako kalamuti. Hindi ako asawa lang. Hindi rin ako boss na kailagang katakutan. Ako, si Salvacion Lontok. Babaeng minsang pinalaya sa sariling hotel. Pero hindi ako bumalik para maging reyna. Bumalik ako para siguraduhing wala ng ibang taong palalayasin sa lugar na pinaghirapan nilang mahalin. Isang umaga, muling bumalik ang lamig sa Tagaytay. May hamog sa bintana, amoy kape sa lobby at tunog ng mga lametang hinihila sa marmol. Sa reception desk, nakita ko si Mylene na nakikipag-usap sa guest. Malinaw ang boses niya, hindi na nanginginig.
Sa coffee shop, si Deli ang nagche-check ng linen sa bagong delivery. Hawak ang clipboard na hindi na niya kinakakatakot. Sa service gate, si Mang Narding ang nagtuturo sa bagong guard kung paano batiin ang staff, hindi lang ang guests. Lumapit sa akin si Virgilio, hawak ng 2 tasa ng kape. "Sally," sabi niya, "may dumating na booking inquiry, yung dati nating corporate client. Kausapin mo." Sagot ko, "Kausapin natin." Tinanggap ko ang kape. Sa simpleng salitang iyon, natin, may bumalik na hindi kayang ibigay ng kahit anong apology letter. Hindi pa kami perpekto, hindi na rin kami babalik sa dating kami, pero minsan, ang paghihilom ay hindi pagbabalik sa dati. Minsan, ang paghihilom ay pagtatayo ng mas matibay na pinto, mas malinaw na bintana, at mas maraming taong may susi. Noong hapon ding iyon, naglakad ako sa lobby kung saan ako sinampal. Hindi ko na narinig ang tunog ng sampal. Ang narinig ko ay mga tasa, tawanan ng staff sa pantry, mahinang tugtog ng piano sa corner at yapag ng mga taong hindi na nagmamadaling umiwas. Sa gitna ng lobby, tumigil ako. Hinawakan ko ang pising kong minsang namula sa kahihiyan. Wala na ang hapdi, pero may alaala. At hindi ko na kinamuhian ng alaalang iyon dahil minsan ang sugat ang unang nagsasabi sa atin na may parte ng buhay nating matagal nang hindi protektado. Ang aral, hindi lahat ng umaagaw ng lugar mo ay sumisigaw. May mga taong tahimik kang binubura. Sa memo, sa kwento, sa tingin ng iba, sa mga maliliit na desisyon na hindi ka kasama. At minsan, hindi mo agad napapansin dahil sanay kang magparaya, sanay kang intindihin ang pagod ng iba, sanay kang sabihin sa sarili mong okay lang. Pero hindi kabutihan ng hayaan mong burahin ka. Ang tunay na kabutihan ay may hangganan, may tindig, may tapang na magsabing, "Hindi ako nandito para manakit, pero hindi rin ako aalis para lang gumaan ang kasinungalingan ninyo." At sa mga taong tulad ni Nadeli, Maylene, Junel, Romy at Mang Narding, mga taong tahimik pero matagal nang may dalang katotohanan, natutunan ko na ang boses ay hindi laging nagsisimula sa lakas. Minsan, nagsisimula siya sa pabulong, sa resibong basa, sa notebook na tinago, sa plate number sa likod ng time card, sa isang tanong na hindi na kayang iwasan. At kapag pinagsama-sama ang mga maliliit na tapang na iyon, kaya nitong ibalik ang ilaw sa isang lugar na matagal nang pinadilim. Kinagabihan, bago magsara ang hotel, isinabit namin sa staff hallway ang bagong karatasan. Hindi para sa guests, para sa amin. Nakasulat doon, ang bahay na ito ay hindi itinayo ng isang pangalan lang. Itinayo ito ng bawat kamay na hindi sumuko. Tumigil ako sa harap nun ng matagal. Hindi ako nungumiti ng malaki, hindi rin ako umiyak. Huminga lang ako ng malalim. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ko na kailangang patunayan na may karapatan akong manatili. Dahil ang mga taong tunay na bumuo ng tahanan, hindi kailangang ipaalala sa pader kung sino sila. Kilala sila ng sahig na tinapakan nila, kilala sila ng ilaw na binuksan nila, at higit sa lahat, kilala sila ng katotohanang hindi nila iniwan kahit silang minsang pinalayas.